Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Julian Castro. At ngayon ay tatalakayin natin ang Kabanata 37 sa El Filibusterismo. Ngunit bago tayo magpunta roon, ay kilalanin na muna natin ang mga karakter sa Kabanata 37. Si Chikoy. Si Chikoy ay isang platero na nagbalita ng mga kaganapan pagkatapos ng piging. Ginoong Pasta. Si Ginoong Pasta ay isang abogado na binanggit ni Chikoy sa kanyang balitaan. Paulita Gomez. Si Paulita Gomez ay isang magandang dalaga na binigyan ng hikaw ni Chikoy. Kapitan Loleng. Si Kapitan Loleng ay isa sa mga nakinig ng balita ni Chikoy. Isagani. Si Isagani ay kasintahan ni Paulita Gomez na sinabihan ni Kapitan Loleng na magtago. Don Timoteo Palaez. Kaagaw ni Juanito sa puso ni Paulita at tinutukoy ni Chikoy na posible nang may kinalaman sa mga supot na pulibora. Si Simon. Si Simon ang mayamang negosyante na nagpakita ng kakaibang asal noong piging. Siya ay pinaghihinalaang may kagagawan ng lahat. Si Momoy. Si Momoy ay isa sa mga nakinig sa balita ni Chikoy at nagtaka sa pag-alis ni Simon. Shensa. Ang kasintahan ni Momoy na nakatingin sa kanya. Quiroga. Ang Chino na gustong maging konsul ng China sa Pilipinas. Makaraig. Si Makaraig ay estudyante na kaibigan ni Isagani at aktibo sa pagtataguyod ng Akademya ng Wikang Kastila. At narito ang ating talasalitaan sa Kabanata 37. Piging. Salo-salo o handaan. Latero. Tao na gumagawa ng mga bagay na yari sa pilak. Silong. Ilalim ng bahay, lalo na sa mga bahay na nakaangat o bahay kubo. Investigasyon, pagsisiyasat o pagtuklas sa katotohanan. Kawani, empleyado o miyembro ng isang organisasyon. Ngayon ay magtalakay na tayo sa kwento ng Kabanata 37. Sa kabila ng pagpipilit na itago ang pangyayari sa piging, nalaman pa rin ito ng publiko. Bagaman palihim lamang itong pinag-uusapan. Isang platerong payak na nangangalang Chikoy na naghatid ng hikaw kay Paulita ang tumuklas sa maraming supot sa pulbora hanggang magligpit ng mga palamuti sa bahay ni Kapitan Tiago. Hinala ni Ginoong Pasta na ito ay gawa ng kaaway ni Don Timoteo o ng kalabang umaagaw kay Paulita, kay Juanito. Inakusahan ni Kapitan Loleng si Isagani na magtago. Subalit ang binatay ngumiti lamang. Itinuloy ni Chikoy ang pagbabahagi ng balita tungkol sa darating na mga sibil na walang matukoy na sospek. Pinangunahan ni na Don Timoteo at Simon ang pagliligpit sa bahay na pinagdausan ng piging, na pinapaalis ang mga hindi kailangan sa investigasyon. Nagkaroon ng iba't ibang haka-haka ang mga kababaihan sa nakikinig kay Chikoy kung sino ang posibleng may kagagawan. May nagsasabing ang mga praile, si Quiroga, ang mga estudyante o si Makaraig. Ngunit ayon sa ilang kawani, si Simon ang may pakana. Nagulat ang lahat sa balitang ito. Natandaan ni Moymoy ang pag-alis ni Simon bago magsimula ang hapunan. Naglaho si Simon at hinanap ang mga sibil. Lalo pang nagpatibay sa kaisipan ng mga kababaihan ang ideya na si Simon ang isang demonyo
na nagkatawang tao. Sa kabilang dako, ang mga may kapangyarihan ay nag-iisip na ang ilawan ang magpapasabog sa pulbura na nasa buong bahay. Biglang natakot si Momoy, ngunit nagpanggap na matapang nang makita ang kanyang kasintahan na si Xena na tumitingin sa kanya. Pagkalipas ng ilang saglit, nagpaalam na si Isagani at umalis. Hindi na nagbalik ng kanyang amain. At iyon lamang ang naganap sa Kabanata 37 na ang pamagat ay ang hiwaga. Muli, ako nga pala si Julian Castro, ang nagbahagi ng Kabanata 37 ng El Filibusterismo.